Hector POV. Nasurpresa na lang ako isang araw sa presensya ng mga kaibigan sa living room ng kondo namin ni Andrea. It's been a while since I last saw them. Kailan lang kayo nakabalik? Just yesterday, Deacon answered. He's studying law abroad. Ako, last week pa actually. Hinintay ko lang sila Deacon, si Zeke naman, na kung hindi ako nagkakamali, ay kababalik lang galing sa honeymoon nila ng kanyang wife. Did we miss something? Si Asher na sinulyapan ng asawa ko. I smirked at my friends. Hinapit ko si Andrea sa maliit niyang baywang. This is Andrea, my wife. Deacon and Asher nodded, ngunit nangunot ang noo ko kay Zeke na naubo. Well, congrats dude. Ani Asher. Kung gusto nyo ay dito na lang kayo mag-dinner. Medyo naparami din naman ang niluto ko. My wife offered na maayos namang tinanggihan ng mga kaibigan ko, dahil may mga naghihintay din sa mga ito over dinner. The music was usually loud, when I entered the said bar. Nakapagpaalam na ako kay Andrea, para dito sa pang-iimbita ng mga kaibigan ko. Ngunit wala din akong planong magtagal. Konting inuman lang siguro at kamustahan, ay magpapaalam na rin ako sa kanilang uuwi. Mag-isa lang si Andrea sa kondo at kilala ko siya. Hindi yun makakatulog hanggat di pa ako nakakauwi. I don't want to worry her. Diretso ako sa kinuha nilang VIP room sa lugar. Andan na ang tatlo nang pumasok ako. Hector, Zeke handed me a drink which I took. Hindi mo man lang kami naisip ang imbitahan sa kasal mo. Bumaling ako kay Deacon at ngumisi. But he remained serious. Bahagyang nangunot ang noo ko, ngunit hindi na lang gaanong pinagtuunan ng pansin ang kaseryosohan niya. I'll invite you to our church wedding soon, ngisi ko. Yes. May plano na akong mag-propose kay Andrea. At gusto kong ikasal kami sa simbahan. Unti-unti na akong nakakabawi sa kanya, and I just want to make everything right from now on. Ilang beses na ring sumasagi sa isipan ko ang pagbuo namin ng pamilya. But she's still studying, at alam kong gugustuhin niya ring makapagtapos. Ayos lang. I-enjoy na lang muna namin ang isa't isa. Gusto ko rin sa akin lang muna nakato ng atensyon niya bukod sa pag-aaral. Nakita ko ang pag-iling ni Asher. Tahimik lang naman si Zeke. You remember Andrea right? I asked them. Unti-unting tumungo si Deacon. Hindi naman sila bulag para hindi makita, at mapansin ang kung anumang mayroon sa amin ni Andrea noon. I wasn't able to directly tell it to them before, dahil ng mga panahong yun ay hindi na halos ako nakakasama sa kanila. Because I was always with Andrea and her family. Hindi na halos kami nagkakausap noon. Hector, bumaling ako sa kunot noon na ngayong si Zeke, we thought you were just playing with her before. Aniya. Kumunot ang noo ko sa kaibigan. But I can't blame them, though. Wala na akong nasasabi o nakwento sa kanila noon, tungkol sa amin ni Andrea. Seryoso na ako sa kanya noon pa man. I told them. Sumanghap si Zeke, at napailing sila Deacon at Asher. My forehead creased upon their reactions. Ngunit natawa na lang din kalaunan. Alam kong maluko ako noon, but I was already serious with her. Sasabihin ko din naman sa inyo once we're official. And you went abroad before, cause. Si Zeke ulit. I sighed. Sa lahat ng mga nangyari sa amin ni Andrea noon, ay hindi ko na nasabi pa sa kanila. We had a misunderstanding before. I was hurt kaya nagpakalayo-layo muna ako. At nang makabalik ka dito ay kayo na ulit. Asher brow shot up. You can say that, ngumisi ako. Anong misunderstanding yun, Hector? Seryosong tanong ni Deacon. Kumunot ang noo ko. Wala akong planong sabihin pa sa kanila yun. It's just between me and Andrea. They're my longtime friends and I trust them. Pero may mga bagay talagang masyado ng personal, at mas makabubuting sa inyong dalawang mag-asawa na lang. Nalaman mo ba noong nabiktima siya ng rape? Deacon, agad na tawag at pidgel sa kanya ni Asher. My forehead creased. Hanggang sa unti-unting bumilis ang pintig ng puso ko. How did you know? Walang may nagsalita sa kanila. Mabilis kong kinwelyuhan si Deacon. Huwag mong sabihing ikaw ang gumawa sa kanya noon. Bigla akong binalot ng galit. Zeke and Asher were fast para paghiwalayin kami. Inayos ni Deacon ang kanyang kwelyo, at masamang nagangat ng tingin sa akin.
Huwag mong ipasa sa iba ang sarili mong kasalanan. Deacon. Asher stopped his friend. Natigilan ako. What? Ilang sandali muli kaming nabalot ng katahimikan. Pare-pareho na kaming nakatayo, mula sa pagkakaupo sa sofa ng VIP room, at ramdam na ang tensyon. Napahilamo si Zeke sa mukha, at unti-unti muling napaupo sa sofa. We're at fault too, Deacon. Remember that we're the ones who kidnapped Andrea, at nilagyan namin ng pinagbabawal na gamot ang inumin mo. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig, at mabilis na nilapitan si Zeke. Tinayo ko siya hawak ang kwelyo. Nag-iwas lamang siya ng tingin at hindi nanlaban. What are you talking about? Stop it, Hector. Lumapit si Asher at nabitiwan ko si Zeke. Sa kanya naman ako bumaling. May alam ka rin ba dito? Nagkatitigan kaming dalawa, hanggang sa sumanghap siya. It was the night of your birthday. Sa dati mong kondo noong college pa tayo. Hindi mo na siguro matatandaan, dahil lango ka na ng mga oras na yon. Zeke guiltily added. Napasapo ako sa ulo sa mga naririnig sa kanila. Nagpatuloy si Asher sa pagpapaliwanag sa nangyari, ng gabing yun. We texted Andrea using your phone. Sa ganoong paraan namin siya nadala sa kondo mo. I remember the blood stain on my bedsheets, the morning I woke up after that said night of my birthday. Naalala ko ang mga hikbi ng isang babae ang mga hikbi, at pagmamakaawa ni Andrea. Paulit-ulit ang pag-iling ko, at pag-atres palabas ng VIP room. They tried to call me, ngunit mabilis ko nang nilisan ang lugar, sakay ng aking sasakyan. I was mindlessly driving my car fast. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. But I can't go home to Andrea, after knowing what I did. Kusang tumulo ang mga luha sa aking pisngi. I remember how angry I was at her, nang sinabi niya sa aking nabuntis siya noon, na inakala kong sa ibang lalaki, where in fact it could be mine. No, it's mine, how I called her names. Kung paano ko siya pinaratangan when all along she was all innocent. She was just a victim. Muntikan ko nang may bangga ang sasakyang minamaneho, kung hindi ko lang ito agad na iliko. I stopped my car in front of a big tree, kung saan ito muntik din tumama. Whoa, Zeke reacted after he saw the ring I was holding. Nice ring, Asher commented. Sinadya nila akong tatlo rito sa opisina ko, after that incident at the bar days ago. I'll marry her again. Ngayon, sa simbahan na, sigurado kong sinabi. Nakatitig sa singsing. I've decided. I know it was so selfish of me. But I can't lose Andrea again. Buong buhay kong pagsisisihan ang nagawa ko sa kanya, ngunit araw-araw din akong babawi. Araw-araw kong ipaparamdam sa kanya, kung gaano ko siya kamahal. I'll give her everything. Magiging mabuti akong asawa. I'll promise her that. But Hector, how about the appeal ni Deacon? But I was fast to cut him off. I'll make it up to her. Babawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya. Sa kasalanan ko, hamina ang boses ko sa mga huling salita. I can still feel the guilt within me. Deacon let out a heavy sigh. Mas mabuting aminin mo sa kanya, at sa iyo mismo manggaling kaysa sa iba pa niya matuklasan ang katotohanan. Tayong apat lang naman ang nakakaalam nito, hindi ba? Except if one of you will turn your back at me, my jaw clenched. Ang sinasabi ko lang ay aminin mo mismo kay Andrea. Karapatan niyang malaman ang katotohanan, pilit ni Deacon. And if she really love you, then mapapatawad ka niya. Zeke added. Iyon ay kung may kapatawaran pa ba ang nagawa mo sa kanya. Nag-init ang ulo ko kay Deacon. Hanggang ngayon ay umaakto pa rin itong malinis, gayong isa naman siya sa mga may kagagawa ng nangyari sa amin ni Andrea. Pinagamit nila ako ng pinagbabawal na gamot, at halos wala akong malay sa mga nangyari. Because if I was conscious that night, ay hinding-hindi ko yun magagawa kay Andrea. Hey, pumagitna sa amin si Asher. Huwag kang magmalinis dito. Hindi ko pa nakakalimutan kayo ang kumidnap sa kanya ng gabing yun. Tumaas na ang boses ko. We were young and reckless then. We didn't know you were being serious already with that girl. With Andrea. Halos mapahilamo si Zeke sa kanyang mukha. Ang akala namin ay naglalaro ka pa rin, Hector. Alam natin kung gaano ka kaluko pagdating sa mga babae,
si Asher na agad ko rin pinutol. And you think that's enough reason, para gawin niyo yun sa kanya? My voice boomed around the corners of my office. Kami nga ang kumidnap kay Andrea, pero ikaw ang nagsamantala sa kanya, Hector. Saglit akong natigilan sa sinabi ni Deacon. Yes, it was me. But it was all still their goddamn fault. That is because may ginawa kayong kalukuhan sa akin. Dudugtungan ko pa sana ang sinasabi, nang pare-pareho kaming mapalingon sa pintuan ng opisina ko, when we heard a noise. Agad kong tinungo ang pinto, at naabutan ang halos patakbong si Andrea patungo sa elevator. Nanlalaki ang mga mata ko, at agad binalot ng lamig ang buong sistema. Andrea, agad ko siyang hinabol. I was able to caught her in my arms. Niyakap ko siya mula sa likod, at agad naramdaman ang pag-iyak niya. Nag-init ang sulok ng mga mata ko sa nagbabadyang luha. I'm sorry Andrea, I'm so sorry, please forgive me, pagsusumamo ko. Halos mapahagulgol sa kanyang balikat. Ngunit umiling siya at nagpumiglas. Pete, iwan mo ako. No, paulit-ulit ko siyang inilingan. No Andrea, please. Nang hina ako. Nakawala siya at hinarap niya ako. Nagkatinginan kami. How much I wanted to wipe those tears running down her cheeks. Mas nasasaktan ako sa sakit na nakikita ko sa mga mata niya sa pagkakataong yun. Ikaw yun. Mapait niyang pagkukumpirma. Mapait din akong umiling, at tangka muli siyang lalapitan, but she promptly stepped back. Huwag kang lumapit Hector, she sobbed. And it's killing me. Please, hindi naman ikaw yon. Mabilis akong lumapit sa kanya, at mahigpit siyang niyakap. Kahit papatuloy ito sa pagpupumiglas mula sa hawak ko. Sabihin mo na hindi ikaw yun, sabihin mo. I cupped her face with my palms, and wiped her tears, kahit patuloy lang ang pagbuhos ng mga ito. Binaba niya ang mga kamay ko, at diretsyong tumingin sa mga mata ko. Hector, sabihin mo sa akin. I shut my eyes tight for a moment. It was me Andrea, putol ko sa kanya. I tried to reach her again, but she only slapped me. Which I deserved. Kulang pa ito sa nagawa kong kababuyan sa kanya. Andrea, hinuli ko ang mga kamay niyang pinaghahampas ako. Dinala ko ito sa mga labi. I gently kissed her fisted hands. Ngunit buong lakas niya itong binawi. I again caught her in my arms. Ayoko siyang pakawalan. Dahil pakiramdam ko pagbibitawan ko siya, ay tuluyan na siyang mawawala sa akin. Pete, iwan mo ako Hector. Piglas niya. Forgive me Andrea. Mahal na mahal kita. I cried, burying my face on her shoulder. Kung mahal mo talaga ako ay pakawalan mo ako Hector, she said with finality in her voice, bitiwan mo ako. Nanghina ako sa determinasyon niyang makawala mula sa akin. She took that opportunity to get out of my hold, at tuluyang nakatakbo sa lift at pumasok doon. Gusto ko siyang sundan. Gusto ko siyang pigilan. But as if my feet were glued on where I'm standing. She heard everything, mahina at bigong kumpirma ni Zeke behind me. Nang makabawi ay agad rin akong umuwi sa kondo namin. I was hopeful that she was just there. At kung hindi man siya handang pakinggan ako ngayon, ay maghihintay ako hanggang sa maging handa na siya. Kahit gaano katagal niya akong mapatawad. Huwag niya lang akong iwan. Ngunit wala akong nabutang Andrea sa kondo namin. Wala rin bakas na umuwi siya doon. Agad ko siyang hinanap. Isa lang naman ang kilala kong mapupuntahan niya. At iyon ay si Carla. Ngunit maging ito ay agad ding nag-aalala, at sinabi sa aking wala siyang alam. Na ang huling pag-uusap at pagkikita nila ni Andrea, ay kanina pa sa university. Oh my God! Bakit? Ano ba ang nangyari at nawawala si Andrea? My wife's friend was already in panic. Sinadya ko ito sa bahay nila dis oras ng gabi. Mabuti naman at pinatuloy pa rin nila ako ng parents niya. Nakayuko lang ako sa sofa ng kanilang living room. Hindi ko na alam kung saan pa hahanapin ang asawa ko. I was worried to death. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili pag may nangyaring masama sa kanya. Sana ay hindi ako pinanghinaan kanina. Sana ay hindi ko na lang siya binitawan. Just please tell me once she contacts you. Please, Carla, I almost begged. Tumungo ito. I can see the pity in her eyes. At labis din pag-aalala sa nawawalang kaibigan. Nagpasalamat at nagpaalam na rin ako sa kanya.
That night ay bigo akong nakabalik sa kondo namin. I was broken at hinang-hinang na paupo sa kama namin. Pinasadahan ko ng palad ang bedsheets nito. Andrea, where are you? Please come back to me already. Dala ang isang saktong laki ng basket ng mga bulaklak, ay umupo ako sa harap ng isang puntod. Before Attorney Suarez died, ay nasabi niya sa akin ang tungkol sa pinaglibingan niya sa batang dinadala noon ni Andrea na pinaalis niya. I remember how sorry he was, at nakonsensya siya sa nagawa, lalo at nakita niyang halos buong bata na ito noon. He even asked me na hingi siya ng tawad sa kanyang pamangkin. It's good that he's gone now. Dahil ako din mismo ang tatapos sa kanya. Dapat ay naprotektahan ko noon si Andrea at ang anak namin. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga. Pinasadahan ko ng mga daliri ang bagong lapida sa puntod nito. Baby Saavedra, naramdaman ko ang luhang bumaba sa pisngi ko. Patawarin mo ako anak. Patawarin niyo ako ng mami mo. It's been years. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nahahanap. I'm still doing everything. I already hired private investigators and some in authority to find her. Sa araw na nagigising ako, ay unti-unti akong nanghihina, tanging ang pag-asang babalik siya, at magkikita kaming muli ang nagpapatuloy sa akin sa buhay na ta.